Ito na nga ata ang dahilan ni LeBron James kaya hindi siya umi-score ng madami. Pero bago yan, Jalen Johnson nagpapakilala sa Atlanta Hawks. Matapos nga magtamo ng injury ang kanilang superstar point guard na si Trae Young, ngayon nga ay nagkakaroon ng pagkakataon ng ibang player ng Hawks na magpakitang gilas. At ang isa nga sa maganda ang pinapakita ngayon ay walang iba kundi ang forward na si Jalen Johnson. Kahapon nga mga idol, sa laban nila kontra Denver Nuggets, halftime pa lang ay may triple-double na kaagad si Jalen Johnson. 11 points, 10 rebound at 12 assists. Bibihira nga ang nakakagawa niya lalo na't 2 quarter pa lang ang nakakalipas sa game. Tinapos nga nito ang laban na may 21 points, 18 rebound at 16 assists. Pero hindi pa nga dyan nagtatapos mga idol. Kanina nga ay may laban ulit ang Hawks kontra naman dito sa Washington Wizards. Pero guess what? Si Jalen Johnson ay nagtala na naman ng another triple-double. 30 points, 12 rebound at 12 assists. Dahil nga sa pinapakita nitong pang all-star na performance, ngayon nga mga idol, ay mukhang handa na talaga ang Atlanta Hawks na i-trade si Trae Young. Dahil may susunod na nga pong magiging mukha ng kanilang franchise at ito nga si Jalen Johnson. Pero para sa inyo, dapat na bang i-trade ng Atlanta Hawks si Trae Young at si Jalen Johnson na ba ang dapat nilang gawing franchise player? Habang tumungo naman tayo kay LeBron James, madami nga ang nakakapansin kay LBJ na para bang hinahabol na ito ng father time mga idol dahil hindi na ito umi-score ng malaki katulad last season. At hindi na din ito ganong ka-aggressive pagdating sa kanyang offensive arsenal. Sa katunayan nga niyan, natapos na din ang kanyang 10 plus point streak noong laban ng Lakers sa Raptors. Dahil imbis na itira niya ang bola para magtuloy-tuloy pa din ang kanyang streak, mas pinili nga nitong gawin ng tamang play at hindi nga nagkamali si LBJ mga idol. Na ipanalo nila ang laban na yon dahil sa buzzer beater 3-point ni Hachimura. Pero may napansin nga ako mga idol na kaya mas ginagawa ni LeBron ang maging facilitator ngayon sa Lakers ay dahil dito. Disclaimer muna, itong sasabihin ko ay base lamang sa aking opinyon. Alam naman natin noon pa man na mas inuuna talaga ni LeBron ang mamasa kaysa tumira. Pero ngayong season nga ay parang may kakaiba talaga kay LBJ. Noon nga ay gagawa ito ng malalaking puntos, ngunit makikita mo pa din sa stats niya yung madaming assist. Pero ngayon nga ay mas nag-focus na talaga ito sa pagiging facilitator niya. At ito na siguro ang dahilan niya mga idol. Sa all-time assist leader nga ng NBA, si LeBron James ay malapit nang malagpasan ang kanyang matalik na kaibigan na si Chris Paul. Regular season at playoffs combine nga ito mga idol. As of now, si LBJ ay may 13,726 at si Chris Paul naman ay may 13,785. 59 assist na nga lang ang kinakailangan ni LeBron James para malagpasan niya ito. Kaya naman, ito siguro ang dahilan ni LeBron James kung bakit mas nagpo-focus siya sa pagiging playmaker ng Lakers ngayon. Ano ba ang masasabi nyo dito mga idol?